Nagkaroon ka lang ng pagkakamali, hindi failure ang buhay mo. Tanungin niyo po ang sarili ninyo, okay na ba sa akin to? Kontento na ba ako sa ganito? Na tuwing magkakaroon kami ng problema, hindi kami magkanda-ugaga na maghahanap kami ng pera. Na tuwing may magkakasakit sa pamilya namin, hindi namin alam saan kami kukuha, saan kami bubunot. Na tuwing may mangyayari sa amin, hindi man lang namin magawa na makapag-provide. Na ilang birthday na yung kailangan kong tiisin. Na ilang Christmas, ilang New Year na yung kailangan kong tiisin. Hindi man lang kami makapaghanda. Ang dami mong na-miss sa buhay mo dahil lagi kang kulang, laging kapos. Maraming tao sa mundong to, inabot ng 20, 30, 40 years, 50 years na wala na lang ng buhay, hindi nila nakuha yung pangarap nila. Marami kasing naghihirap na tao, ang hinahanap ng isip nila is problema. Ang problema kasi sa inyo, masyado kayong interesado sa mga bagay-bagay sa paligid ninyo na nakakalimutan nyo na dapat pala mas interesado ka munang makuha yung gusto mong makuha sa buhay mo para sa pamilya mo. You cannot actually align yourself to wealth if you are a negative person. Hanggang ganyan na lang ba kayo? Seryoso ka ba talagang umasenso? Ikaw, ano ba gusto mo talaga mangyari sa buhay mo? Kailangan mo lang ng tamang sistema, tamang proseso, tamang kaisipan sa negosyo. Start from there. Lahat kasi ng successful na tao, kailangan ng starting point. Responsibilidad muna na ayusin mo yung sarili mo, tanggalin mo yung mga bagahe sa buhay mo para may starting point ka. You have to have a goal. Yung mga reasoning sa buhay mo, alisin mo talaga yan. Blaming, complaining, justifying, tanggalin mo sa sarili mo yan. It's a matter of perspective sa buhay. Gusto mo magkaroon ng peace of mind? Alisin mo lahat yan. Eliminate those na makakapag-distract sa'yo. Kailangan mo lang ayusin ang buhay mo dahil nakakagulo sila sa isipan mo. Ang problemang wala ng solusyon, wag mo nang problemahin. Pag nagkaroon ka ng peace of mind, doon napapasok yung mga ideyang sobrang ganda na pwedeng maging oportunidad, na pwedeng makapagpabago ng buhay din na maraming tao. You have to mingle with people. Pwede ka naman mamili ng tama sa buhay mo. Kailangan maging busy ng utak ko. Pwede mong itama ang buhay mo sa pagdidesisyon ng tama. Look for someone. Punta ka sa mga taong makakapagbigay sa'yo ng tamang advice. Nasa negosyo talaga ang pera. You have to adapt. Bilang entrepreneur, napaka-importante nung karakteristik natin na dapat adaptable tayo sa maraming bagay. Kung resourceful ka, makakagawa ka ng pera eh. Makakagawa ka ng puhunan. Makakapag-generate ka ng capital. At yung capital na yan, pwede mag-generate ng profit. Pwede kang kumita. Cut the poverty line. Kung magninegosyo tayo, it's something na kaya nating gawin, kaya nating panindigan, and kahit hindi kumita, gagawin mo yan. Tsagain mo lang. The more na nahihirapan ka sa buhay, the more na gumagaling ka. Paghirapan mo, pagpursigihan mo, bigay mo lahat, itodo mo na. Nandun kasi sa hirap yung tinatawag natin na learning. Wala sa madali. The more na mas nagiging strong ka, the more na mas nagiging intelligent ka. Pag may ginawa tayo, aim for excellence. Galingan nyo. Kasi pagka ganun ang isip mo doon sa negosyo na yon, dadating ka sa mga failure, discouragements, rejections, lahat ng klaseng pagsubok dadaanan mo. But you can actually persevere at kaya mong tumagal. Hindi mo basta-basta pwedeng bitawan. Sana wag lang puro umpisa. Ang importante kasi yung long game sa negosyo. Marami kasi nagne-negosyo, ano lang iniisip, gusto kong kumita. Hindi ganun ang negosyo. Wala ka na dapat reservation. Wala nang petix moment. Wala nang relax moment. Yung mga tsaka-tsaka na, tigilan mo muna yan. Hindi ka kikita kagad yan. Malulugi ka. Magsasakripisyo ka. Baka maubos yung pera mo dyan. That's the reality. Yun ang totoo sa negosyo. You do it with love and with passion, not just for money. Sometimes, hindi yung passion mo doon sa talent mo. Sometimes, baka ang magustuhan mo sa negosyo is yung process. We can create our own opportunity. Ngayon na yung tamang panahon na mag-focus na tayo. Ngayon na yung panahon para magtrabaho tayo at magsumikap tayo at manggigil tayo sa buhay. Grind time lang ngayon. There's no shortcut to success. Look for investors. Look for partners. Look for customers. Look for additional process to your business. Look for additional income. Kailangan talaga mag-focus na tayo ngayon sa goal natin sa buhay natin. Focus ka muna sa buhay mo ngayon. There's so much reason for you to pursue whatever you want to do in life. You are already successful. Work hard with proper mindset, with proper execution. Kasi 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years from now, maniwala ka sa akin, you will definitely achieve it.